pag binaliktad mo ito. Sunod ay ang pagpapalit ng tawag. Halimbawa, dyan ay ang lagpak. Pinalitan ito at ginawang palpak. Ibig sabihin, bigo, hindi nagtagumpay. Sunod ay ang salitang torpe, ginawang tsope, na nangangahulugang torpe na duwag o natakot. Sunod naman ay ang paghahalo ng salita na mula sa mga banyaga at lokal. Ibig sabihin, kukuha ng mga salitang banyaga at ihahalo sa mga salitang lokal. Halimbawa ay baw na lang ng baw. Pag sinabing baw na lang ng baw, ibig sabihin yuko na lang ng yuko. Sunod naman ay ang mag-MU. Ang mag-MU ay mag-mutual understanding. Ang kahulugan kasi ng MU ay mutual understanding. Ibig sabihin, kayo ay nagkakamabutihan. Sunod ay ang paggamit ng bilang. Kadalasang maririnig ang mga salitang ito sa kanto o sa lansangan. Halimbawa riyan ay ang 45 na sa salitang balbal, maaari natin gamitin ang pumutok. Ito ay mangangahulugang 45 o 45. Sunod naman ay ang 1433. Kadalasan ginagamit ito ng mga taong nag-iibigan. Dahil ang kahulugan nito ay ang I love you too. Kapag 143 naman, ito lamang ay I love you. Okay. Sunod na halimbawa ay ang 50-50. Ibig sabihin, naghihingalo o malapit ng mamatay. At ang huli namang paraan sa pagbuo ng salitang balbal ay ang kombinasyon. At mayroong iba't ibang uri ng kombinasyon. Ito ang pagbabaliktad at pagdaragdag. Halimbawa, hiya, yahi, jahi. Ang hiya, binaliktad at ginawang yahi. At dinagdagan ito ng isang letrang D. Kaya naging jahi. Sunod ay ang pagpapaikli at pagpipilipino. Ibig sabihin ng pagpipilipino, gagamitin mo yung mga salitang Pilipino. Ito ay ang Tisoy at Mestizo. Pinagsama ang Tisoy at Mestizo. Sa Pilipinas, ang Tisoy kasi ay maputi at ang Mestizo naman sa ibang bansa ay ibang lahi. Kapag pinagsama ito, naging Tiso, na nangangahulugang maputi pero Pilipino. Sunod ay ang pagpapaikli at pagbabaliktad. Lonta, binaliktad, ang pantalon. Okay? Ang ibig sabihin ng lonta ay pantalon. Sunod ay ang panghihiram at pagpapaikli. Panghihiram ng salita at gagawin itong maikli. Halimbawa, dyan ay ang sikyo. Mula sa salitang security, ginawa itong sikyo. Ito yung tawag ng ibang tao sa mga security guard. Sunod ay ang panghihiram at pagdaragdag. Halimbawa ay ang gets o getsing na nagmula sa salitang get. Kapag sinabing gets or getsing, ibig sabihin nakuha mo yung punto o yung ibig sabihin ng isang tao. Ngayon ay dumako naman tayo sa antas ng wikang formal. Mayroong 3 katangian ang formal na wika ayon kay Villaferte et al. Ng 2007. Una dyan ay ang mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap, at ginagamit ng karamihang nakapag-aral sa wika. So, may tuturing mo itong formal kapag ginagamit ng karamihang nakapag-aral sa wika o may mataas na pinag-aralan. Sunod naman ay ang gumagamit ng bokabularyong mas komplikado kaysa sa ginagamit sa araw-araw na usapan. Hindi sila gumagamit ng mga wikang natural o mga ginagamit lamang sa araw-araw na pagkikipagtalastasan. Gumagamit sila ng salitang komplikado o medyo may kalaliman. At ikatlo,
kalamitang ginagamit sa mga paaralan at sa iba pang may pangkapaligiran intelektual. Ang tinutukoy na may mga pangkapaligiran intelektual ay yung mga lugar na kung saan kadalasan ng mga tao ay mayroong mga pinag-aralan. Mayroong dalawang uri ng wika sa antas na formal. Una ay ang antas pambansa at ang antas pampanitikan. Ano nga ba ang antas pambansa? Ang wika ay maituturing na nasa antas pambansa kung umabot na ito sa pagiging opisyal na wika ng bansa. Ibig sabihin ito ay formal nang nakapaloob sa wika ng isang bansa. Ang pagiging opisyal ng isang wika ay nakabatay sa pagsasabatas nito o ginagamit na upang mabigyang kahulugan ang mga batas. So, ginagamit na ang mga wikang ito kapag gumagawa ng batas, kapag ito ay naroon na sa batas. Sapagkat pambansa, ito ang dapat na ituro sa mga paaralan, gamitin maging ng pamahalaan, at nararapat lamang na kumatawan sa lahat ng wikang matatagpuan sa ating bansa. At ang opisyal na wika ng ating bansa ay ang wikang Filipino. O, nariyan ang ilang halimbawa. Halimbawa ay malaya, buhay, pagkain, dangal, at tao. Maituturing namang antas pampanitikan ang wika kung ito ay nagtataglay ng mga salitang matatayog, malalalim, makukulay at sadyang matataas na uri. Karaniwan ang mga salitang ito ay matatagpuan sa mga akdang pampanitikan tulad na lamang ng tula, maikling kwento o mga nobela. Kadalasan ang mga salitang ito ay nailimbag at ginagamit ng mga manunulat. Halimbawa ay ang pagkadalisay, pagkadakila, limbag, namamasid at nukal. Kung inyong mababasa o maririnig, hindi pamilyar ang mga salitang ito sapagkat mayroon itong kalaliman. Ginagamit ito upang mas mapaganda at mas mapakulay ang mga panitikang isinusulat ng mga manunulat. At iyan ang ating paksa ngayong araw na ito, grade 7. Ang antas ng wika, informal at formal. Sana kayo ay mayroong natutunan. Muli, ako si Teacher Jericho na nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Paalam grade 7, hanggang sa muli.